Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw na naman sa ating lahat, lalong-lalo na hello po sa mga nanonood ngayon dito po sa ating episode ng Subscribers Hilakbot Stories. Welcome sa lahat ng mga baguhan, sa mga datihan, mga channel members at yung mga talagang regular na natin tigapakinig as in solid HTV positive na mga matatawag. Hello po sa inyo. Ayan po nakikita. Huwag niyo na po masyado, sabi ko sa inyo na pagtuunan ng pansin ng ating video, kundi dapat pagtuunan natin ang tatlong featured stories. 3 stories mula po sa ating Sindak Stories 2008 at gmail.com. Mga kwentong ibinahagi po sa atin ni Chi, si Del at si May. Ngayong gabing ito, ngayong araw, anuman ang anong oras man ninyo pinakikinggan na sa loob o labas ng Pilipinas, eto na ang kanilang mga kwento. Tungo tayo sa story number 1. Kwentong galing kay Del. Sabi pa niya dito, Admin Clay at sa mga tigapakinig ng Hilakbots, magandang gabi din sa inyo, Sir Red. Sabi niya, ako pong muli si Del, pero ito po yung pang-apat na story na isinabmit ko na po sa inyo. Ito po kasing laman ng kwentong ito ay noong bata pa lamang ako. 1978 nang makabili ng lupa ang magulang ko sa Las Piñas at nung panahon na iyon, parang probinsya pa po yung lugar namin dahil konti pa lamang ang mga bahay pero madaming talahib. Marami ding puno at meron pa nga po talaga sa lugar na iyon, Sir Red. Believe me, meron pa daw pong lubluban ng mga kalabaw. Agree ako dyan. Kasi gano'n naman talaga, di ba, kahit noon pa, yung Las Piñas, lahat, para niya, halos lahat naman po ata ng mga before maging syudad, talagang mga bukirin, malalawak na bukirin kung hindi yung mga, alam niyo, para mga creek, mga marsh na tinatawag. But anyway, tuloy natin ang kanyang kwento. 1979, nang mapatayo ang bahay namin at 1-year-old pa lamang daw siya noon. Nalaman niya ang kwentong ito dahil ikwinento ito sa kanya ng kanyang nanay at sabi ng kanyang nanay, isa pa nga lang daw ang kanilang kapitbahay. Kung meron nga daw na matatanto kung meron nga daw po na makikita tayo na bahay pang iba ay anlalayo na daw po ng agwat ng mga ito mula sa kanila. So ang bakod pa daw po nila ay yung halaman at mga puno lang. Sa gilid, may puno naman ng bulak at doon po ako madalas na maglaro. So mga edad 5 o 6 na taong gulang nang lagi daw po akong nakikita ni nanay o kaya ni lola na may kausap at parang may kalaro sa tabi ng puno ng bulak, ngunit pagdating ng gabi, doon na po ako lalagnatin. Yung panahon na iyon ay may albularyo pa po sa amin at naghihilot po siya at saka nagtatawas daw. Nung tinawas po niya ako, sinabi niya na meron daw po akong nakalaro na duwende at itsura pa nga daw pong kalabaw yung isa pa. Hanggang sa lumaki ako, dumami na din ang tao at kabahayan sa village na iyon. Ang sabi nila nanay sa akin, lagi ko daw sinasabi nang bigla na, pasok, kain po tayo, kahit wala naman daw po silang nakikitang ibang tao. Nung mag-teenagers na ako, ang dami mo naman. Hindi, sabi niya, nung mag-teenager na ako, may naririnig naman na ako na tumatawag sa pangalan ko. Laging ganun ang senaryo, Sir Red. Talagang hinahanap-hanap ko kung sino yun, tas tinatanong ko din sa mga kasama ko kung naririnig ba nila. Nang tumungtong ako sa 20s, nag-iba na yung boses nung tumatawag sa akin at naging creepy siya. Hanggang sa syempre, sinagot ko na lang ng, "Oh, bakit?" Laging ganun kasi ang ginagawa niya, Sir Red. Laging tinatawag ang pangalan ko.
Sinasabi lamang nila nanay at ate na sa tuwing sinasabi ko sa kanila o sinusumbong sa kanila ito, guni-guni ko lamang daw iyon. Hanggang sa nag-27 na ako, habang ako po ay nanonood ng TV kasama yung pamangkin ko, nang bigla-bigla ay may tumawag na naman sa akin at napaka-creepy po ng voice. Just imagine daw na ganito ha, parang Randel. Parang ganon. Parang katunog niya, Jonne. Pero Randel. Tapos ang tagal at ang haba daw nung pagkakatawag sa name niya. So syempre napatingin ako sa pamangkin ko nun kasi ang akala ko ay siya yung gumagawa nun. Hanggang sa nakita ko rin na tumingin din yung pamangkin ko sa akin na parang punong-puno ng question mark ang kanyang muka. Tinignan din ng aking pamangkin yung gate pero walang tao. 3 times Sir Red na naulit yung ganong pagtawag at pati pala yung pamangkin ko nung time na iyon ay nadidinig ang pagtawag ng pangalan ko. So doon ko po napatunayan na hindi ito guni-guni dahil hindi lang ako ang nakarinig this time. So sabi niya sa story number 1, yung ating sender, maraming salamat Sir Red at patuloy nyo lang po ang magandang programa. Sabi niya kayo na pong bahala maghilot sa story. Okay naman, wala namang problema, Randel. Wala namang problema to naman. Masyado kang perfectionist, masyado siyang alam mo yung parang, conscious, parang ganun. At anyway, meron po siyang pahabol. Si story number 1, sinabi niya dito, FYI, wala na po sa ngayon yung nararamdaman ko na ganun. Lalo na yung nag-work na ako sa bar noong 2007. At yun po yung nasa first story ko na sinend ko sa inyo na cursed bar na merong sinaniban ng mga GRO at nagparamdam na multo sa akin. For the record daw, huling dinig niya sa boses na tumatawag sa name niya ay sa bahay namin nung sinama ko na yung girlfriend ko na si Rose. Kahit si Rose, narinig niya yung boses pero by this time Sir Red, tinatawag niya yung pangalan ko pero umiiyak na yung tumatawag. At parang ang lapit-lapit daw po ng yung boses na yun sa tenga niya. Sabi ko na lang, namiss yata ako nung tumatawag sa akin doon sa bahay. So 1 week yung lumipas nang sinama ko si Rose sa bahay ay nag-away kami. At yun na nga po yung kikitlin niya yung buhay niya sa bar at doon na nahinto yung ability ko na makarinig at makaramdam. Siguro kaya daw po iyak yung Siguro kaya naiyak o umiiyak yung tumatawag sa akin sa bahay kasi parang meron siyang preview o isang pahiwatig na merong mangyayari sa akin sa bar. So ngayon daw ay 46 years old na si Del at minsan ay nabibigla na lamang po ako kasi out of nowhere po ay makakaramdam na lang talaga ako ng pagtindig ng aking balahibo. So maraming salamat sa ating sender ng story number 1. Kung yung matatandaan na feature na po natin yung isinumpang bar sa Cavite, yun po yung unang kwento ni Del. And in all fairness naman to be fair lang talaga kay Del, kahit sabihin mo na medyo parang may pagka-text yung dating niya, na ang iikli ng mga words parang ganon, mababasa at maiintindihan mo yung kwento at sana nga na-deliver ko sa inyo ng maayos yung kanyang kwento tungkol dito sa nadidinig daw niya na mga ganitong klaseng pagtatawag ng pangalan niya. So yun, kayo na pong bahala kung ano man yung interpretation ninyo sa kanyang naging karanasan at kung sakali man daw po na meron din halimbawa na kayo same na experiences kay Del na parang tinatawag ang pangalan, pwede nyo yung isend sa sindakstories2008@gmail.com upang mapagsama-sama natin yung mga kwento at mag-come up tayo ng isang compilation tungkol sa ganitong klaseng tema. Ayan, sa mga kararating lang po, hello po sa inyo, maraming salamat at tama po, tunay ang siyang tunay
ang inyong nakikita po dyan. Pero hanggang dyan lang po muna ang ating gagawin para po sa SHS na ito. Ayan, sabi ko nga doon kasi meron po nagko-comment. Bago ko po pala malimutan, meron pala nagpapatiktik. Patiktik daw natin and welcome back sa SHS si Hero Palmones. Ayan ang kanyang pangalan. Hero Palmones at sa Palmones family. Avid daw po natin at talagang tagal daw po niyang hinintay. Ito pong SHS at siya daw po'y lagi nakikinig all the way from Davao City. Maraming salamat. At yun na rin yung iba pa dito. May mga komento. Sabi niya dito, si Red sa wakas, meron na ulit sina Janice Balisi, si Momo Hiko Neko, yun yung pangalan niya. Artec 6106, patiktik si Ralph 09, ayan si Just Me, Just Me, Nika Vlogs. Yun yung pangalan niya. At saka si Jennifer Swain, 52. Maraming salamat. Si Paul Prince PH at si Happy Tot 4814. Maraming salamat. At si Lupin 3rd 82. Yun ang pangalan niya. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig ng SHS. Second story tayo, dire-diretso para hindi na po syempre sumakit ang puson mo dyan dahil nabitin ka. Ito na, mula naman kay Chi ang ating second sender at ito ang laman ng kanyang kwento. Silent listener daw po siya ng ating SHS and na-discover lamang daw po niya itong channel sa pamamagitan ng podcast at naging hobby na daw po niya pakikinig during office hours at sa tuwing naglalaba daw siya kapag weekend. And hanggang sa napunta na ako sa YouTube ninyo at nag-subscribe na rin po, sabi ni Chi. Well, salamat sa iyo, Chi, sa pagkaka-discover at pag-subscribe. By the way, subscribe lang din po kayo para kahit papano bago mag-year-end makarating na tayo sa 200k subs at malaking bagay na po yun. Tapos yun nga, tama na. Babay na. Alis na tayo. Anyway, ito na sabi niya dito. So, ito po yung short and maybe yung iba po ay masasabing hindi naman scary yung story. Pero I'd like to say I'd like to share. Take two. But I'd like to share my experience way back 2018. Third year college lamang ako noon pero working student na rin at the same time sa isang fast food chain na may clown. Alam niyo na yan. So nagrent daw po siya ng lady bed spacer na malapit sa bahay ng tiyahin ko kasama ang isa ko pang ka-workmate na itago na lamang natin sa pangalang Joyce. Dalawa lamang po kami doon sa bed space. Ang itsura po kasi ng bed space namin ay may maliit lamang na may dalawang double deck. So pagpasok mo ng pinto, may isang double deck and then makikita mo agad doon ang CR. And sa harap ng CR ay may salamin po na nakadikit daw sa pader. Okay. And then after po ng CR, may isa pang double deck which is nasa dulo na at sa labas naman ng bed space namin ay yung lutuan at yung lababo, yung panghuga sa hugasin. Meron din pong malaking puno ng mangga na nakatayo mismo sa labas ng pintuan namin nakatabi lang nung lababo. Nakapwesto po kami ng work ko o ka-work ko sa dulo na double deck. So ako yung nasa taas at si Joyce ang nasa ibaba. Bagong gawa lamang po yung bed space na ito noon at pagmamay-ari pa ng friend ng tita ko. Magkaiba po kasi yung working schedule namin ni Joyce. Closing po ang schedule ko na ang oras ng pasok ay 6 p.m. to 12 a.m. habang si Joyce naman po ay graveyard na magsisimula ng 12 a.m. at magtatapos ng 6 in the morning. Bali yung routine namin everyday. Siyempre, mauuna akong pumasok and then siya naman ay matutulog pa lamang. Isang gabi nun, ang oras kasi ng alis ko ay 4:45 p.m. Para nang sa ganon, sakto lang yung oras sa pag-in. Hindi late or hindi rin sobrang aga. Naiwan ko po si Joy sa bed space namin na tulog kaya syempre nilock ko yung pinto bago ako umalis. May double lock po pala ang pintuan namin. Yung isa ay sa doorknob at yung isa naman ay sa loob pa na hindi na kailangan ng susi.
patawarin daw ng mga perfect person kung kung hindi nyo magets yung sinasabing double lock. Pero hayaan niya na, basta may double lock daw sila. 9 PM pa lamang, nagulat ako dahil ang agang pumasok ni Joyce. Samantalang sabi ko nga, dapat ay 12 AM pa ang shift niya. Siyempre natanong ko siya kung bakit sobrang aga. 11:30 pa lang nung oras na iyon. Ang itsura niya pagpasok ay wala po sa ayos at parang minadali niya ang pagligo. Ang sagot niya sa tanong ko, natakot ako lalabas sana ako para magsaing tapos nagtaka ako paano mo na double lock yung pintuan nasa loob yung isang lock nun. Hindi ko naman din maalala na bumangon ako para i-double lock yung pinto. Kaya naisip ko na maagang pumasok at baka may magparamdam. Lalo na ako lang yung tao doon. Tinawanan ko lamang siya. As in, para hindi rin fan ulit yung tao. Para hindi na rin daw siya matakot pag uwi. Pero deep inside kay sender na si Chi, siyempre kinabahan siya. Inisip ko na hindi kaya baka may pumasok na ibang tao kaya siguro dinoble lock niya yung pinto. Baka hindi tao. Baka kung anong nilalang. Sabay tawa ko na lang at natawa na lamang din siya sa nangyari. At sabi niya na maaga na daw siya lagi papasok at dun na lang din kakain daw po sa kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi naman ako natakot noon, Sir Red, sa sinabi niya at sanay na ako sa mga ganoong ganap. Ang ayoko lang talaga ay yung magpapakita na sa akin ng mga entities at makikita yung pangit nilang muka. Yun lang po at marami pa akong experiences na kababalaghan and pag sinipag po ulit ako mag-type, I will share it again, Sir Red. Thank you po sa pagbabasa ng story ko and more subscribers to come. Sana. At naaaliw din po ako minsan sa mga jokes mo. Huwag ka sana magbago. Ay, kahit basahin nyo to, nakalagay dito yan. Maraming salamat sa iyo si Chi at sa ating second sender na ito at sa ating istorya mula po sa kanyang karanasan. Maraming salamat po. Bago natin tunguhin ang ating third and last story, syempre aanyayahan ko rin po kayo na sundan ang page ng Kape ni Lola Trinidad. Yes po, sa Facebook na po tayo makikipag-transaction kung sakali may gusto po sa inyo na bumili ng ating Kape ni Lola Trinidad. At maraming salamat sa mga previews po ng mga order, yung mga legit na order na talagang natikman nila at nakarating sa kanilang produkto, natikman tapos repeat purchase. Maraming salamat po talaga sa inyo, okay? At pasensya na rin kung halimbawa sa mga bago pong kararating dyan, mga channel members o yung kung sino pa mga nanonood dito ngayon. Maraming salamat dahil natuklasan mo ulit ang pagbabalik ng SHS. Ganito po talaga ang ating format dito. Si Joan Villena, patiktik din si Minds of Shinigami Paranormal. Maraming salamat, brother. Mythical Creatures, sabi niya dito, siya daw ay sino ba yun? Sa Spain, sila sina Presi, di ba? Tsaka si Precious. Ayan si Alex Del Tiero, patiktik din si Ryan Foutley, si Colyap 29, si Noveline Diego, lagi itong mga ito as in solid, sina Shelita, Shelitas Everything, sabi niya dito. At saka si Ang Mutya ng Section E16, si Louis De Los Santos, maraming salamat. At si Reseline Escalona, Ralph Miliano, si Jason Bals at si Joint 6482, maraming salamat sa walang sawang pakikinig. Third and last story, mula naman po kay May at ito po'y pinadala din sa ating email at sabi niya, lagi daw silang nakikinig ng asawa niya sa tuwing gabi dito po sa Hilakbot bilang pampatulog. Kaya naisipan din daw niya na ibahagi ang sarili daw po nilang karanasan. Simula noong bata pa ako, madalas po akong nananaginip na para akong nasa loob ng bangungot. At sa tuwing nararanasan ko ito, nakikita ko po ang paligid ko pero hindi ko maigalaw ang katawan ko.
May mga entity ako na nakikita at naririnig at pilit ko po itong nilalabanan kasi takot po ako na baka hindi na magising. Kaya madalas po ay nakikitabi ako sa lola ko o sa magulang at lagi po akong pinagsasabihan na magdasal daw ako bago matulog. Nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil wala akong third eye, pero yun nga lang po ay malakas akong makaramdam. Kapag ako po ay binabangungot sa aking pagkakatulog, para pong kinukuryente yung utak ko. Yung pakiramdam na yung lumang TV na switch yung channel sa ibang station tapos static, ganoon po yung pakiramdam ko. Kapag nararanasan ko po iyon, yung sign na babangungutin ako. Kaya hanggat maaari, gusto ko po lagi na ako ay may kasama sa pagtulog at ayaw ko po na mag-isa. Pero kung hindi maiiwasang mag-isa, dapat ay nakaswitch on ang ilaw. 2008 nung ako ay nagkolehiyo. Nakitulog ako sa kwarto ng mga magulang ko kasi wala yung mga kapatid ko at ayoko talaga ding matulog ng mag-isa sa kabilang kwarto. Akala ko po, secured na ako kasi naka-on ang ilaw at yung mga magulang ko po ay nasa kama na at andun po ako sa sahig katapat ng pinto. Binangungot pa rin po ako dun. May nakita po ako na parang bata pero mukhang demonyo na nasa wall at talagang gumagapang habang nakatingin sa akin ng masama. Unti-unti po siyang gumagapang sa wall, pababa at papalapit sa akin. Hanggang sa bigla-bigla na lamang niyang sinabi, "Nakikita mo ako, no?" Sabay ngisi. Pilit ko pong nilalabanan para makuha yung atensyon ng parents ko kasi ang nakikita ko po talaga ay nag-uusap lamang po o nakikwentuhan sila. So therefore, alam ko nagising sila at naiintindihan at ako din ay gising dahil naiintindihan ko yung pinag-uusapan nila. Hanggang sa nagdasal na lamang po ko sa aking utak at paulit-ulit ko po na binabanggit ang "In Jesus' name, Jesus Christ, please help me." Hanggang sa kalaunan nga'y naigalaw ko na po ang aking katawan. At tama po ako. Nag-uusap-usap lamang po ang mga magulang ko habang nakahiga ako sa kama. Nahirapan na po akong makatulog noon kasi natatakot ako na baka maulit at maging worst yung senaryo. So hanggang fast forward na. Madami na po akong nararanasan at natuto po ako na makawala sa ganong situation sa tulong ng mataimtim na pagdarasal. Doon ko po din napagtanto, Sir Red, na kapag talagang kapit na kapit ka, hindi sa matigas, kapit na kapit ka sa pananampalataya mo at lagi mong binabanggit o sinasali sa iyong mga panalangin si Jesus, walang magagawa ang mga kampon ng dilim. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi sa atin ni May. Mula po yan sa sindakstories2008@gmail.com. Kayo din po, pwede nyo rin po na ibahagi ang inyong kwento sa pamamagitan po ng nabanggit nating email at bukas din po ang ating Facebook para po syempre sa mga nais magmensahe doon at nang maibigay ninyo sa amin yung mga, masabi nyo, mailahad ninyo sa amin yung mga karanasan din ninyo na maaaring kapareho din ng mga naranasan ng ating mga senders for tonight at syempre yung iba pa na mga parating na mga kwento. Pero again, dun may nabasa din tayo sometime, may binigay po sa atin ng ating admin. Hindi po namin sinishelf agad yung mga ibang kwento kasi yung iba ay talagang kung sino yung nauna talaga yun na muna, ayusin na muna namin ito. Yung iba ay kung hindi po dito sa SHS ay doon na lang po sa isang regular episode natin isasama yung mga kwento ninyo. So abangan nyo na lang po, okay? Patuloy natin bago tayo tuluyang magwakas, patuloy din ang pagpapatiktik dito po kina Paragon 5171 at kay Beats You 0101 kasi yung mga pangalan niya, sabi niya, "Sir Red, face reveal ka na." Ang sabi ko naman, hindi po uunlad ang Pilipinas kapag nag-face reveal. Mababago pa ang sistema ng Pilipinas kapag nag-face reveal tayo dahil kung hindi na lang.
Yun na lang yan. Diyos ko Lord, nako, ayoko nang magsalita tungkol dyan. Yun ang mas nakakatakot, guys, di ba? Sa totoo lang, yung nangyayari, ang gulo ng mga, kung ano na nangyayari sa bansa natin, yun ang mas nakakatakot kesa sa anumang mga aswang, mga pagmumulto, mga engkanto, o kung ano pa mang mga bida sa mga urban legends o kahit ano pa mang mga bangungot na paulit-ulit na bumibisita sa inyong mga, di ba, sa inyong mga pagtulog at lahat-lahat na, di ba? Diyos ko, nakakapanlumo. But anyway, tuloy-tuloy din po tayo syempre despite all of the chaos. Sabi nga natin, naririto, mabuti at ibinalik ninyo ito. Sabi po ng isang listener po natin, maraming salamat at kahit pa paano ay nakapaghintay kayo ng matagal-tagal at uulit-ulitin po natin ito hanggat maaari magkikwentuhan pa tayo ng iba sa susunod po na Sunday. Kaya dapat tutukan mo lamang at manatili po na naka-on ang inyong notif para po dito sa Hilakbot, sa Sindak, sa Red Diaries. Marami pa tayong gagawin. So kailangan po natin syempre na bigyan nyo lang kami ng oras para isa-isa natin muli na may balik yung mga entertainment, pakikinig at iba pang mga kwentuhan dito po sa ating channel. Ako pong muli si Red, tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Maraming salamat channel members. Ayan po yung mga pangalan ninyo dyan, naka-flash na. At syempre ganun na rin yung iba pang mga tigapakinig po natin na hindi man natiktik. Sige, patiktik na kayo din sa comment section. At lahat kayo makakatanggap ng isang napaka-init na I love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.